Binuksan ni Ezekias ang mga liham mula sa mga mensahero at binasa ang mga iyon. Pagkatapos, pumunta si Ezekias sa bahay ni Jehovah at inilatag ang mga iyon sa harap ng Jehovah. At nanalangin si Ezekias kay Jehovah, O Jehovah ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel na nakaupo sa trono ng ibabaw ng mga herubin. Ikaw lang ang tunay na Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. O Jehovah, pakinggan mo ako. Buksan mo ang mga mata mo, O Jehovah, at tingnan mo, pakinggan mo ang mensaheng ipinadala ni Sennacherib para insultuhin ng Diyos na buhay. Totoo, O Jehovah, na nawasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng lupain, pati ang sarili nilang lupain, at naihagis nila sa apoy ang mga Diyos ng mga ito, dahil hindi Diyos ang mga iyon, kundi mga gawa ng kamay ng tao, mga kahoy at bato. Kaya nawasak nila ang mga iyon. Pero ngayon, O Jehovah na aming Diyos, ligtas mo kami mula sa kamay niya, para malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lang ang Diyos, O Jehovah. Pagkatapos, pinadala ni Isaias na anak ni Amos ang mensaheng ito kay Ezekias. Ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Dahil nananalangin ka sa akin tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria, ito ang sinabi ni Jehovah laban sa kanya. Hinahamak ka ng anak ng dalaga ng Syol, nilalait ka niya. Pailing-iling sa iyo ang anak na babae ng Jerusalem. Sino ang ininsulto mo at kanino ka namuso? Sino ang sinigawan mo at tinignan ng may kayabangan? Hindi ba ang banal ng Israel?